He will appear. Have you heard? He loves you, and that He will abide till the A blessed and a beautiful evening, everyone. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nandiritong muli upang magsama-sama sa ating pong Tuesday edition ng Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Thank you so much sa Blessed Hope Baptist Church Choir para sa napakagandang opening number. Kilala na po ba natin si Jesus? Isang napakagandang bagay po na dapat pag-isipan ng bawat isa sapagkat ang Biblia po ay nagpapakilala sa atin patungkol sa ating Panginoong Jesus. So thank you so much Pastor John Rosare. Thank you so much Blessed Hope Baptist Church sa napakagandang opening number. At ngayong gabing ito, nais po nating i-welcome ang bawat isa. Lahat po ng mga naka-tune in na at ganun din po ang bawat isa na naabot ng watch party, ang mga naitag, nakakilala kaibigan at mga kamag-anak, maging ang naaabot po ng ating share. Welcome po kayo sa gawain ito na ang pinaka-objective ay ang maibahagi, maipangaral po ang banal na salita ng Diyos. At ngayong gabing ito, ako po'y nagpapasalamat sapagkat muli po magkakasama-sama tayo. And I would like to thank Deacon Bong Bernales. Deacon Bong, thank you so much sa pagiging available at nirequest ko na sa kanya na kapag ka po Monday at medyo hindi po kakayanin ng aking pong loaded schedule, hopefully maging available lagi siya. We would like to thank Pastor Jeremiah Solomon for allowing Deacon Bong Bernales na maging bahagi ng Feasting on the Divine Verses. And I am also looking forward sa pagkakataon na si Pastor Jeremiah ay po pwedeng maging guest natin sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Okay? Thank you so much, Deacon Bong. Na-appreciate ko ang iyong pagmiministeryo. In fact, medyo may napanood akong bahagi kagabi, pero salamat at available ka. So, sa bawat isa rin po na masugid na sumusubaybay, thank you so much po sa inyo. Nais ko lang din pong i-shout out ngayong gabi yung pong ating mga kapatiran sa Blessed Word Bible Baptist Church ng Kabanatuan. Grabe, nasurpresa po ako. Halos malaking porsyento po pala ng mga members po nila ay talagang faithful viewers po ng ating pong Feasting on the Divine Verses. Kaya sobrang saya po nila at sobrang encouraged naman po ako na nakita ko na talagang sila po ay very eager sa salita po ng Panginoon. Kaya nung nanduroon po kami nung Sunday, isa sa masayang bagay po ay yung pong ilan sa mga testimony po nila kung paano ginamit po ng Panginoon ang Feasting on the Divine Verses sa kanila pong spiritual life. In fact, doon ko nakilala si Brother Chris Kabungkal. Lagi nating nakikita na kasama sa nanonood. And then, nagulat ako nung magpakilala siya sa akin at sabi ko, naalala ko na laging nababasa natin ang Chris Kabungkal. So, and I'm very happy. Siya, yung kapatid niya, and you know, Believers Breakfast pa lang, talagang siya po'y masugid na taga-subaybay. Follower na po natin siya. So, kaya shout out, Brother Chris. Ganun din si Limder. Natutuwa ako. Ito, medyo masasabi ko na goosebump ako kasi sinabi niya sa akin, buntis pa lang yung wife niya, nakikinig na ng Feasting on the Divine Verses, yung baby, sa sinapupunan ng kanyang sweetheart. And I am very happy kasi talagang kung tutuusin, kapapanganak pa lang po niya, nagpilit po siya just to see me at makapag-express ng kanyang pasasalamat. At si Brother Lim, natutuwa ako sa kanya kasi talagang isinyer pa niya sa akin yung video habang nanunood, nakikinig sila, yung anak niya,
talagang pagka naiiyak ang anak niya, iparirinig lang po niya yung ating pong Feasting on the Divine Verses, talagang tumatahan yung kanyang anak. So, yung mga ganun po, nakaka-encourage po ito, lalo na yung malaman mo na sa spiritual life ng mga mananampalataya, nakatulong din po ang ating Feasting on the Divine Verses. Kaya ulitin ko ha, Blessed Word, Bible Baptist Church of Cabanatuan, sa panguna po ni Pastor Jojo Santiago. Okay, shout out po sa inyong lahat. At nais ko rin pong i-take ang opportunity na ito to thank you all for the accommodation. Thank you for your hospitality, for your generosity. Ma'am, maraming salamat po. Okay? Blessing po ang naging pagmiministeryo po sa inyo nung Sunday. At gusto ko rin po, mga kapatid, na ibalita po sa inyo na yung pong prayer request ni Sister Dang Soriano. Kung natatandaan nyo po kagabi, itinawag ko pa to kay Deacon Bong na huwag makalimutang ipag-pray sapagkat nasa oras na magdi-deliver na po si Sato Hikaru ng kanyang baby. And praise God! Habang nagpe-pray po si Deacon Bong, doon po lumabas po yung baby at nagpapasalamat po tayo sapagkat ngayon po ay nasa mundo na po si Sato Airu. Congratulations, ha? Congratulations kay Sato Hikaru, of course, sa sobrang alalang lola. Bagamat hindi naman mukhang lola si Sister Dang. Congratulations. Nakikigala kami sa inyo. Ganun din po, nais nating i-shout out si Kelin Mabalot. Ayan, Kelin Mabalot, shout out sa iyo, anak, ha? Okay, and we would like to congratulate the Living Water Baptist Mission London sa kanilang matagumpay na anniversary celebration nung Sunday. Yan, nakakatawa rin po yung storya na yan. Sapagkat galing nga po kami sa Cabanatuan, and then iniisip ko kung mag-stay ba kami doon or habulin po namin yung oras na makarating sa bahay. And you know what? Hindi po kami nakaabot sa bahay. So, nag-stop over muna po kami sa isang lugar, and then doon po tayo nagpaabot ng ating message at pagbati po sa mga kapatiran sa Living Water Baptist Mission London. Sa pangunguna po ni Pastor Chris Balino, at ipag-pray po natin silang parati. Nakaka-bless, nakaka-encourage po ang ginagawa ng Panginoon sa ministry ng LWBM London. Hindi po dahil lang sa masipag na pastor, kundi dahil din po sa mga ever-supportive na mga members po ng Living Water Baptist Mission. Again, congratulations mga kapatid, nami-miss ko na kayo, and I believe sa panahon ng Diyos, mangyayari din po. So please, include them in our prayers sapagkat kung tutusin po, for church organization na po sila. Maganda pong ma-organize na po as church ang Living Water Baptist Mission sapagkat talagang ang tingin ko po ready na. Panahon lang ng Panginoon ang hinihintay po natin. So, yan po ang ilan sa mga nais po nating papurihan, pasalamatan po sa Panginoon. At syempre po, bahagi po ng feasting ang pagbati po natin sa mga birthday celebrants. Unahin na po nating batiin ang amin pong matalik at mahal na kaibigan sa lugar po ng Vigan. Birthday po ngayon ni Sister Glessy Co. Ayan, si Sister Glessy, napakalapit po sa puso ng inyong lingkod, ang pamilyang ito. And I know, marami po silang kaibigan sapagkat mabait na, maganda pa, at ang pinakamainam po nito, maka-Diyos. Ayan, yan po si Ate Glessy. Happy birthday sa iyo. At ang isa rin sa aking BFF, si Brother Noel. Brother Noel Moises, happy birthday sa iyo. At naway marami pang birthday ang ipagkaloob ng Panginoon sa iyo. At siyempre, ang aking gwapong apo, si Topher. Happy birthday, Topher. At kanina nag-celebrate siya ng birthday. At alam ko, masayang-masaya siya. Bagamat si Ninong Junjun ay hinihintay kanina ni Topher. Si Pastor Kasitsid, birthday din po niya ngayon. Pastor, happy birthday po. Si Joshua Mabalot, nagse-celebrate din ng birthday si Joshua. Anak, happy birthday ha. And then, isa pa, ang aking magandang inaanak, si Len Rosare. Happy birthday.
kay Len Rosare, ang isa sa napakagandang inaanak ko po. Inaanak namin ni Ma'am Maris ninyo. At birthday din po ni Mateo Marcos. Happy birthday din sa inyo. Ang daming may birthday ngayon, ha? Happy birthday! Si Michelle Manalang Cruz, ang anak ni Doc Emerson Cruz, ang aking matalik na kaibigan. So, happy birthday kay Michelle Cruz. Si Eliza Armildez, happy birthday. Si Eliza, isang mahusay na mga awit po natin yan from Blessed Hope Baptist Church, Bulacan. And then, anak ng pastor, si Sophia Salcedo. Happy birthday, Sophia Salcedo. At sa lugar naman ng Montalban, si Jemima Omanya. Happy birthday, Jemima, anak, and more birthdays to come. Si Brother Jonathan Rodejo, happy birthday din sa iyo, Brother Jonathan. At last but not the least, si Grace Cachoco, happy birthday. So, yan po ang mga birthday celebrants po natin. At tumaasa po ako na talagang kayo po ay patuloy nasasama po sa atin sa gawaing ito. At ang mga nagse-celebrate ng anniversary, binabati rin po namin kayo. At ganoon din po, nais nating patuloy na hilingin sa Diyos ang pagpapala sa inyong mga buhay at sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Thank you so much. This time, magpe-pray na tayo. Pero bago po yan, gusto ko lang pong i-shout out si Ma'am Dali Pascual. Okay? Thank you so much po. Nakaka-encourage din po ang heart ninyo para sa Panginoon. So this time, I believe, excited na po tayo for the message. Pero bago po yan, magpe-pray muna po tayo. And right after ng special number, message na po tayo. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for this wonderful day. Thank you for another opportunity na ipinagkaloob mo sa amin upang ngayong gabing ito kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Ngayon po, dakilang Diyos, nais naming ilapit sa iyo ang ilan sa mga prayer request. Hiling po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang magpala sa co-family, hindi lamang sa kanilang business, kundi sa kanilang specific prayer request, yung transaction po para sa property. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gabay at gayon din naman ang patuloy na pagbibigay mo ng karunungan sa desisyon na dapat po nilang gawin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, aming Ama, ang pamilyang ito. At salamat po sa another year na ipinagkaloob mo po sa isa sa aking pong mahal na kaibigan, ang kanilang pamilya. Salamat po, dakilang Diyos. Dakilang Ama, panalangin din po namin si Ma'am Leslie Archie. Nawa, ikaw po magbigay kalakasan. Physically, pagalingin mo po siya. At iling ko rin po ang Elm Street Baptist Church, ang Oak Bowery Baptist Church, si Pastor Timothy Nolan, Pastor John Archie, at ang mga kapatiran po doon. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang Bible study sa Nagano, sa Matsumoto, Nagano Ken, sa pangunguna po ni Preacher Sir. Panginoon, hiling ko po ang patuloy na training na ginagawa po sa Kanya at gayon din naman ang patuloy na pakikipagtulungan ng aming mga kapatiran po doon. Salamat po. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na sa lahat ng dumadalo sa Bible study na yon, ibubuhos mo po ang iyong pagpapala at lagi mo po silang iingatan at babasbasan at pagpapalain. Ganoon din po ang mentoring na ginagawa po sa potential Bible study leader sa Leyte. Nawadakilan Diyos, ikaw po ang tumulong kay Brother Bernal Eliseo at gayon din sa kanyang pamilya. Nawa Panginoon, patuloy mo po akong biyayaan upang ang aking pong mga bagay na maaaring maituro, may bahagi po sa kanila ay magamit para po makapagsimula ng another group sa Leyte. Ganon din po ang Tondo Bible Study Group, Panginoon. Lahat ng nangunguna rito, salamat po kay Colonel Dungo sa kanyang heart at sa mga kasamahan. Ganon din po ang team nila Preacher Daniel, sila Pastor John, si Brother Jason. Thank you na ikaw po, dakilang Diyos, ang talagang patuloy na nagliligtas ng mga kaluluwa at patuloy na nagbubukas ng mga opportunity para sa mga missions and ministries. Hiling ko rin po ang magiging gawain doon para sa mga kabataan at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang magbigay ng patuloy na gabay sa kung ano po ang tamang desisyon para po sa aming Bible Study Group sa Tondo. Ganon din po ang mga outreaches, ang mga missions, at ang mga ministries here and abroad. Kasama na po ang mga missionaries and pastors
ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang umabot, magpala at gumamit po sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, anuman po ang mga prayer request ng lahat ng nanunood, anuman po ang kanilang kahilingan, anuman po ang kanilang specific prayer, dakilang Diyos, hiling ko po na dinggin mo, pagpalain mo po, dakilang Diyos, at sagutin mo po sa tamang panahon. Thank you so much. At ngayon po, nais naming itiwalang muli sa iyo ang aming pagsasalo-salo sa iyo pong banal na salita. Pagpalain mo po ang iyong lingkod at gamitin mo rin po akong daluyan ng pagpapala sa lahat ng nanonood. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you and thank you. In Jesus' most precious name, Amen. Amen. This time, makinig po tayo sa ating pong special number. Amen. Thank you so much sa aking magandang anak. At actually po, Sophia na po ang tawag namin sa kanya. Kasi kapag ka po SM, para pong laging magsha-shopping. Ano po? So parang laging magsha-shopping po kapag ka SM. Kaya kami po ay nagsisimula ng tawagin po namin siyang Sophia. Okay? Sophia Maris de Vega. Thank you so much, anak, sa magandang awitin. At ayos na ayos po sapagkat ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ang patungkol sa paglilingkod. Ang ating pong magiging text ngayong gabing ito, Joshua chapter 24, Joshua chapter 24 and verse number 31. Kukunin ko po itong isang talatang ito na naging very striking po sa akin.
habang ako po'y nagpe-pray at nag-iisip ng message na magandang maibahagi po ngayong gabi, ito po ang talatang nakakuha po ng aking attention. Alright? Ganito po ang sabi ng Joshua chapter 24 and verse number 31. And Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the Lord that He had done for Israel. Purihin po ang pagbasa natin ng salita ng Diyos. Ngayong gabi po, nais kong ibahagi sa inyo ang message na pinamagitan ko pong Why People Serve the Lord. Sa konteksto po natin, bakit po yung mga tao sa panahong ito ni Joshua ay naglingkod sa Panginoon? Yan po ang magandang tuklasin, matutunan, tingnan po natin ngayong gabi sa ating pong magiging pag-aaral. Kaya hiling ko po, nawa, magstay po kayo at pwede pa po kayong mag-invite. Ano po? Pwede nyo pong i-share, magtag tayo ng mga kaibigan, lalo na po yung mga mananampalataya na gusto nating ma-encourage, as long na wala po kayong service sa inyo pong mga local Baptist churches na kinabibilangan. Alright? So, pansinin niyo po, ang sabi ng verse number 31, and Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua. Alam nyo, ang konteksto po nito, malinaw po sa atin. Ito po yung time na si Joshua po ay firmly nag-express ng kanyang heart. Ang sabi po niya, doon po sa verse number 14 and 15, na kung saan ito po yung masasabi nating very popular verses. Dito po sa Joshua chapter 24. Ang sabi ng verse number 14, now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. I am very sure na sa marami po sa atin, pamilyar ang mga talatang ito. Alam po natin na sa kasaysayan po ng Israelites, marami po ang masasabi po nating madugong labanan. Ano po? Sa usapang paglabas sa Egypt at lakbay patungo po sa Promised Land. Siguro po sa ating pong pagsisimula, magandang medyo kilalanin muna po natin si Joshua. It is good for us to have an idea patungkol po sa background nito pong si Joshua. Si Joshua po, sa aking naging pag-aaral, isa po siya sa chosen spies. He is one of the chosen spies. So meaning, chosen spy si Joshua. Ano pong ibig sabihin? Pumili po ng 12 para pupuntahan po yung lupang pangako, yung Kanaan, yung Promised Land. At doon po sa 12, isa po doon si Joshua. Meaning, masasabi nating pili ito pong si Joshua. Isa sa pinili na espiya na titiktikan po yung land na ipinangako ng Diyos na ibibigay po sa kanila. So, a chosen spy. Ganun din po, makikita natin that he is a courageous soldier. Siya po ay matapang na mandirigma, matapang na kawal, matapang na sundalo. Kaya isa siya sa inihaharap po ni Moises sa usapin ng laban. Iyan po si Joshua. Masasabi rin po natin na si Joshua ay cooperative subordinate. Ibig sabihin po, ito yung submissive, mapagpasako po sa kanyang tagapanguna. Kumbaga, sa mga subordinate, maganda po sa mga tagasunod, sa mga kaagapay, masasabing sa mga kasamahan, o sa panahon po natin, parang mga staff, ito po yung very cooperative. Kumbaga yung leader, hindi mahihirapan kapag cooperative yung kanya pong masasabi nating pinangungunahan, lalo na yung mga nasa inner core, yung may ino-consider po nating staff. Kasi sometimes even in the local churches, nagkakaproblema
Sapagkat kung sino pa yung inner core, sila po yung may mga pagtatalo-talo. Kung sino po yung mga staff, sila pa yung gustong magpa-stop ng gusto po ng leader. So, kaya ang dapat doon, hindi staff. Stop. Yan po ang gusto nilang gawin. Nakasalungat doon po sa tagapanguna. Hindi po si Joshua. Siya po ay cooperative subordinate. Makikita nyo rin po sa buhay ni Joshua na siya po ay committed successor. Ibig sabihin, nung siya po'y italaga at ilagay ng Panginoon para maging kapalit po ni Moises. Alam po natin na sa opening po ng book, doon po sa pagbubukas ng aklat nito pong si Joshua, ang record po ay ang patungkol sa paglalahad na si Moises po ay namatay. Pansinin po natin, verse number 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. So, very clear na si Joshua po ang masasabi nating successor ni Moses, and if you will study his life, being as a successor, we can say that he is very committed. Siya po ay committed successor. So, ilang idea po, ginawan ko po ng outline para madali nyo pong tandaan. Sino si Joshua sa Bible? Chosen spy. Sino po siya sa Biblia? Courageous soldier. Cooperative subordinate. And committed successor. Sa Joshua chapter 24, na pinaka-teksto po natin, ipinakikita po dito yung pong masasabi po nating firmness nito pong si Joshua sa usapan po ng pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Kasi if we will study the characteristic of the Israelites, wala pong pinag-iba sa mga masasabi nating members o sa mga mananampalataya maging sa panahon ngayon. Yung po bang kapag maganda ang sitwasyon, wow, mga tuwang-tuwa po yan. Mga praise the Lord. Hallelujah. So nung nakalabas sila sa Egypt, wow, sila po ay talagang nag-celebrate. Talagang masayang-masaya po sila. Kaya lang po, nung makalabas na po sila sa Egypt, sa kanila pong journey going to Promised Land, ang reality po, along the way, may mga masasabi po nating experiences. Meron pong mga iba't ibang encounter pagdating po sa ating lakbay tungo sa Promised Land. At ang obvious na masasabi natin sa ugali po ng mga Israelites, sila po yung mga tinutukoy na murmurers. Kaya the murmuring Jews. Mga laging nagrereklamo, bulong-bulungan, yan po ang mga Hudyo. And then bukod dito, tinukoy din po silang stiff-necked people. So mga hard-headed po, mga minamahal. And if you will just give time to study yung kanila pong masasabi nating kasaysayan, talagang hindi biro ang mga naranasan po ni Moses bilang leader sa kamay nito pong mga Hudyo na ito. Ano po? Nakaranas po siya na hindi lang siya pinagsasalitaan ng kung ano-ano, hindi lang siya ina-accuse, dumating pa doon sa point na gusto na siyang pagbabatuhin ng mga tao. It is because of the masasabi nating sad experience or masasabing struggles along the way, on their journey. So, yun po ang karakteristik po ng mga Israelita. Kapag maganda ang sitwasyon, areglado lang po sila. Pero pagka humaharap na po sa laban, pagka may mga struggles, kapag meron na pong mga negative na nararanasan, naiiba ang takbo ng isip. As you listen, it is also good to evaluate ourselves. Bakit ganun din po tayo? Para bang kailangan favorable lagi? Para bang kailangan laging magaganda ang sitwasyon? Alam po ninyo, hindi magiging balanse at hindi magiging makatotohanan ng buhay kung puro mga laging positibo lang ang ating pong mararanasan. Talagang haharap tayo sa atake ng kalaban, haharap po tayo sa iba't ibang mga karanasan, pero ang ating pwedeng panghawakan lang, kasama natin lagi ang Panginoon. Amen? So yun po, ang dapat maisip po nila, higit kay Moses, kasama po nila ang Panginoon.
So dito po mga kapatid, makikita nyo na sa last chapter, lumalabas na parang sa idea, gusto pong i-definite ni Joshua sa mga Israelita ang halaga at ang kanyang kapasyahan na anuman ang sitwasyon at mangyari, maglilingkod sila sa Panginoon ng kanyang pamilya. At dito po mga kapatid, magandang pansinin po natin. Binasa ko po yung 14 and 15 kanina. And then the people answered, verse 16. Joshua 24 and verse number 16. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Di ba napakaganda po ng kasagutan po nila? Sabi niya, wag naman pahintulutan, wag naman papangyarihin ng Panginoon, wag mangyari na iiwanan namin, ipoforsake namin ang Panginoon at maglilingkod kami sa ibang Diyos. Anong dahilan? Verse 17, For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. So napakaganda po ng sagot ng mga tao. Ito pong si Joshua ay nagpahayag ng kanyang puso. Si Joshua po ay nagpakita sa kanila ng masasabi po nating dapat sundan na takbo ng buhay sa Panginoon. Pero mga kapatid, mga minamahal, ang ganda po ng sagot ng mga tao. Di po ba? Naiisip nila, paano kami maglilingkod sa ibang Diyos? Ang Diyos ang naglabas sa atin sa Egypt. Talagang ginawa ng Panginoon ang magagandang bagay na yan sa atin. Kaya sabi niya, maglilingkod kami sa Panginoon. Kasama ni Joshua. Verse 19, And Joshua said unto the people, You cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. So lumalabas mga kapatid, the reason why Joshua is emphasizing to them the importance of serving the Lord and his firmness to serve God. Ano po? Yung kanyang masasabi nating tatag na maglilingkod siya sa Panginoon, ang dahilan po, may mga bagay na dapat talikuran, may mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos. Particular na po ang problema ng Israelites, ito po yung idolatry. Okay? Yung bang pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga strange God. Ang sabi po ng verse number 20, If you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. So please, ano po, tingnan niyo po si Joshua sa kalagayan na bilang lingkod ng Diyos, bilang pinili ng Diyos, so pinangungunahan niya ang bayan at itinuturo niya ito sa mga mananampalataya, sa Israelites. Ano ang sabi po niya doon sa mga Hudyo? Matapos tayong gawan ng kabutihan ng Panginoon, pero kung lilihis tayo at magsaserve tayo sa strange God, sasaktan niya tayo matapos na ginawa niya tayo ng mabuti. So, sa atin po, sa application po natin, may palo. Ano po? Kahit iniligtas ka ng Panginoon, kung ikaw ay magkakaroon ng strange God sa buhay mo, sasaktan ka ng Panginoon. So, nandyan na yung pamamalo ng Panginoon at pararanasin ka niya ng magpapaunawa sa iyo ng hindi tama sa buhay mo. Verse 21, And the people said unto Joshua, Nay, but we will serve the Lord. Talagang ini-insist nila, maglilingkod kami sa Panginoon. Verse 22, And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord to serve Him. And they said, We are witnesses. Okay? So, nandun po. Tingnan niyo yung conversation nila. Now, eto po ngayon ang punto ni Joshua. Sabi niya sa verse number 23, Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. And the people said unto Joshua, The Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Napakagandang tanawin po. Matapos po ang pagbibigay hamon ng tagapanguna ng Panginoon, narito po ang mga tao na kanyang kinakausap.
na ang naging tibok ng puso maglilingkod din sa Panginoon. Verse 25. So Joshua made a covenant with the people that day and set them a statute and an ordinance in Shechem. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto all the people, Behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord which he spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance. And it came to pass after these things, that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years. So yan po, sa mga trivia, yan po ang information na ibinibigay sa atin ng Biblia. Namatay po si Joshua, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath Serah, which is in Mount Ephraim, on the north side of the hill of Gash. And Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua, which had known all the works of the Lord that he had done for Israel. Now sa akin pong naging pagbasa, pinaunawa ko po sa inyo mula po dito sa chapter na ito, ang usapang paglilingkod na ang mga tao po, they decided, they determined, they desired, they decided, and they determined to serve the Lord. So ang tanong ngayon, why the people serve the Lord? So una, because of the enlightenment from Joshua. Dahil doon po sa kaliwanagan na nakita nila kay Joshua. Mga minamahal, ang isang tao po na walang sapat na understanding or clear understanding sa halaga po at sa dahilan kung bakit dapat tayong maglingkod, hindi po natin ma-expect na maglilingkod sa Panginoon. It is good na meron pong Joshua na nag-enlighten ng kaisipan nila. Minsan kasi yun ang nangyayari sa atin. Sa isip natin, gusto nating maglingkod, gusto nating palabasing naglilingkod tayo, pero sa biblical point of view or sa divine, godly perspective po, hindi katanggap-tanggap, hindi tamang paglilingkod. Kasi nilinaw ni Joshua sa kanila eh. Ang sabi po ni Joshua, napakaliwanag po sa verse number 18. Or i-consider po natin yung verse number 19. And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. So He enlightened the mind of the people. He made them realize, mga kapatid, na talagang hindi po pwede yung ganyan, maglilingkod ka sa Diyos, marami kang strange gods. Pagka po tayo ay maglilingkod sa Panginoon, hindi po pwede po na maglilingkod ka na kung saan sa temple ng mga idols at temple of the living God. Hindi po pwede, mga minamahal. Ito ang ipinaunawa po ni Joshua sa kanila, and it is good for us to learn this very important truth na ini-impart that Joshua imparted to them, because sometimes ang akala natin basta maglingkod lang, ganun lang po yun. No. Ang sabi niya, He is an holy God, He is a jealous God. May mga dapat talikuran, may mga dapat iwanan, at meron pong mga bagay na dapat isaalang-alang po natin sa usapang paglilingkod sa Diyos. Even in the New Testament, wala pong pinag-iba. Nililinaw po sa atin na kung gusto po natin na tayo po ay maglingkod sa Diyos, kung gusto natin ang katanggap-tanggap na paglilingkod sa Panginoon, dapat po, mga minamahal, maunawaan po natin na hindi po pwede na maglilingkod ka sa Kanya na merong strange gods. Yan ang problema po ng mga Hudyo, mga kapatid. Ito po ang problema na gustong konfrontahin ni Joshua sa kanila. So, unang bagay po, because of the enlightenment from Joshua. Second, because of the encouragement of Joshua. Why the people serve the Lord? Because of the enlightenment from Joshua.
Joshua enlightened the minds of the Israelites. And then Joshua encouraged them. The reason why sila po ay naglingkod sa Panginoon, na-encourage sila kay Joshua. Ipinakita ni Joshua kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, mga mananampalataya, ngayon pa nga lang po, di po ba, sa pagkakataong ito, sa kalagayan pong ito, ang marami pong mga Kristiyano, parang nayus na, nasa bahay na lang. Ikaw ang nakakaalam nito. Ikaw sa sarili mong nakakaalam. Tayo po ay nag-set up ng ganito po na may online service po tayo dahil po sa naging sitwasyon po natin. Pero wag mangyari na tayo po'y nakasanayan na natin. Na talagang ang pagsamba natin puro sa bahay na lang. No. Talagang doon pa rin po tayo sa wag pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba. So kaya ang tawag natin pag pumupunta tayo sa church, ang tawag natin sa gawain natin, service. Di po ba? Service. Sapagkat ito po'y lugar na tayo po bilang church ng Panginoon, nagsasama-sama po tayo to praise the name of the Lord, to serve our God, to worship our God. Kaya ang tawag natin, worship service. Kaya bawat ginagawa natin, dapat paglilingkod dyan sa Panginoon. Pero dapat wala tayong strange gods, hindi po ba? Dapat po siya ang ating pong sentro sa usapan ng paglilingkod. So, makikita nyo po that in spite of the fact na marami po ang medyo tentative, may mga nahandoon po yung kaisipan na parang ayaw maglingkod. So, si Joshua po, ginawa po niya ang kanyang magagawa to encourage them. So, I can say that the reason why the people serve the Lord, it is because of the encouragement of Joshua. Okay, thirdly, masasabi po natin na kaya po sila ay naglingkod sa Panginoon. Kasi ang sabi po ng verse 31, di ba? And Israel served the Lord all the days of Joshua. Talagang sobra, naliliwanagan sila kay Joshua, na-encourage sila kay Joshua. So, it is because of the enlightenment from Joshua, it is because of the encouragement of Joshua, and it is because of the example of Joshua. Minsan po kasi, kahit sa mga magulang, gusto nating naglilingkod yung anak natin, tapos tayo po hindi. Gusto natin ng active yung mga anak natin at may pagmamahal sa Diyos na talagang devoted sa Panginoon yung mga anak natin, tapos tayo hindi. So, ganun din po sa leadership, mahalaga na may consider po natin na dapat magpakita tayo ng example sa mga gusto nating madala sa Panginoon. Sa usapan ng paglilingkod, our example is very important. Ito po ang isa sa akin pong encouragement. My encouragement is that meron pong mga members tayo that they are very vocal na sinasabi po nila na pag nakikita ka namin, Bishop, kung papaano ka maglingkod, kung papaano yung devotion mo, lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos at talagang sa pagbiyahe kung saan-saan. Pag nakikita namin yung paglilingkod mo, nahihiya kami sa Panginoon na hindi kami maglingkod. So, yun po ang idea. Maganda po na makita nyo na ang reason kung bakit sila ay naglingkod sa Panginoon, hindi lamang sa enlightenment na nanggaling kay Joshua, hindi lamang sa encouragement ni Joshua sa kanila, but even in the example of Joshua na ipinakita niya sa usapang paglilingkod, hindi tayo depende sa marami. Kasi minsan ganun po. Pagkakakaunti, tinatamad tayo. Pagkakakaunti, parang ayaw natin. In fact, yung iba, pag walang nakakakita, di po ba? Parang ayaw maglingkod. Pero, in the case of Joshua, malinaw ang example, yung kanyang encouragement, yung kanyang enlightenment, yung kanyang example. Ang sabi niya, if it's equivalent to you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Okay? Ang sabi niya, whether the gods which our fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, napakaganda na sa buhay po natin, ang isa sa atin pong maging ministeryo ay ang magpakita tayo ng halimbawa. Maging halimbawa tayo sa usapan ng paglilingkod sa Panginoon. So the people served the Lord, I believe, because of the enlightenment from Joshua, because of the encouragement of Joshua, and because of the example of Joshua. Ipinakita ni Joshua, hindi tayo depende sa kung marami ang gustong maglingkod. Kaya nga, yung pong statement na yon,
Kung sa inyo, masamang maglingkod sa Diyos, magpasya kayo sa sarili ninyo. Pero ako, ang pamilya ko, sa Diyos kami maglilingkod. So, napakagandang ihemplo. Napakaganda pong example. Kaya nga, kung ang ilan sa mga kapatiran po natin, nasanay na po sa bahay, diba? Huwag ho tayo mainggit sa kanila. Ay, ba't sila hindi pa rin umaattend? Ba't sila nasa bahay pa rin? Hindi po yun ang kinaiinggitan. Ang dapat ipakita natin sa kanila yung halimbawa na kung sincero sila, na gusto nilang maglingkod sa Panginoon, kailangan po sundin natin ang Panginoon. Hindi po pwedeng nasa ganito na tayong sitwasyon. Huwag yung lagi ka nag-giveaway. It is good for you to realize the importance of gathering. Yung pagtitipon. Well, sa konteksto po ng Living Water Baptist Church, so tayo po'y nag-abide, nagbigay pansin po tayo sa ginawang protection po ng gobyerno. Bagamat sa church naman natin, hindi po tayo natigilan sapagkat may mga in-house po tayo. But my point is that, sige po, dahil hindi talaga po pwedeng ipilit na magkakasama tayo sa gathering place, pero hindi natin ginamit na dahilan yan para tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami pong nagamit ng Panginoon sa paglilingkod sa setup na ito. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, sobrang na-appreciate ko po ang multimedia team natin. 'Di ba? So napakaganda po yung sa live streaming po natin, nakapagministeryo, nakapaglingkod sila sa Panginoon. Kayong mga nagpapadala ng inyong mga special number, hindi po performance yan, mga minamahal. Hindi po show yan. Yung pagpapadala nyo ng special number ay isang paraan na naglilingkod kayo sa Panginoon. Nakakabalikat kayo ng feasting on the divine verses, mga minamahal, dahil sa mga pag-awit po ninyo. So napakaganda na tayo po'y may bahagi sa usapan ng paglilingkod. At magandang ma-realize po natin, malaki ang kinalaman ng example ni Joshua kung bakit ang mga tao po ay naglingkod sa Panginoon. So ngayong sandaling ito, kamusta po tayo sa usapan ng service? Pag pinag-usapan po ang paglilingkod, malinaw po ba sa atin yan, mga minamahal? Do we really understand kung anong ibig sabihin ng service? At yung po bang sinasabi nating service, acceptable service po ba ito? Approve po ba ang Panginoon sa ating ginagawang paglilingkod? So kaya sana ngayon po mas naintindihan natin. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na worship service, oo naka-online ka nga, naka-tune in ka nga, pero kung ano-ano naman ang ginagawa mo, hindi po pwedeng ganon. Wala dapat kaagaw ang Panginoon. Kaya para sa akin po, it is good to consider, pinag-usapan na rin lang natin ang paglilingkod ni Joshua. Anong masasabi po natin sa paglilingkod ni Joshua? Sa usapang paglilingkod, anong masasabi natin kay Joshua? Number 1, Joshua served God with loyalty. Joshua served God with loyalty. Anong ibig sabihin? Talagang walang kahalili ang Diyos, walang kapangalawa ang Diyos, wala pong kaagaw ang Diyos. Ang naging paglilingkod ni Joshua ay talagang masasabi nating with loyalty. 'Di ba? Ang problema ng mga Israelites, kapag ka po may mga pagkakataon po na nahahatak, nagdadalawang isip, naaalala ko nga po sa ilan sa kasaysayan, di po ba? Pag naakyat sa bundok yung leader, meron na pong ibang mga kumukuha ng atensyon ng bayan ng Panginoon. Now, the same thing, I believe is true in the lives of the many believer. Diba? Many believers sa atin po, mga kapatid. May mga pagkakataon po yan. Ang daming kaagaw ng Diyos sa buhay paglilingkod. Yung gadget na yan. Diba? Yung gadget na yan. Hindi po masama yan kung gagamitin natin ng tama. Pero kung mas mahaba ang panahon mo sa gadget kaysa sa Diyos, loyal ka ba niyan sa Diyos? Diba? Kung ikaw po ay addicted na dyan po sa gadget na yan, so yan po ay hadlang at hindi po pwedeng makapaglingkod ka sa Diyos nang merong mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. If you really believe na ang Diyos ang dapat mahalaga, wala siyang dapat kaagaw sa buhay natin. Di ba nangyayari minsan? Tatapusin ko lang po ito, di ba? Pagsamba na sa Panginoon Una dapat ang pagsamba sa Panginoon.
Hindi po pwede. Kasi ang akala po ng ilan, pag pinag-usapan natin ng idolatry, some people, they are thinking na pag sinabing idolatry, parang graven images lang lagi. Yes, sa Biblia po, kasama po yung mga graven images sa usapan po ng idols. Pero dapat maintindihan nyo po na sa presentation po ng truth, ng salita ng Panginoon, pag sinabi nating idol, mga kapatid, hindi tayo yung dogmatic doon sa term. Kasi nagagamit din naman natin yung salitang lodi, idol, na hindi po yung sa spiritual na ano po nito, yung ipinagpapalit mo, ang Diyos doon sa itinuturing mong idol. So, yung tunay, yung essence talaga ng idolatry na hindi gusto ng Panginoon, ito yung meron kang ituring na kaagaw niya. Yung meron kang ituring na mas mahalaga sa Kanya. Kung dahil sa trabaho mo, hindi ka maka-worship sa Diyos, yung trabaho mo ang idol mo. Kung dahil po sa mga masasabi nating kaibigan mo, hindi ka maka-worship sa Panginoon o sa kung anuman na mga gawaing ginagawa mo, kung yan po'y nakakaagaw at nagiging dahilan kung bakit hindi nyo maibigay ang panahon at ang paglilingkod nyo sa Diyos, yan po ay kawalan ng loyalty sa Panginoon. And that is why Joshua emphasized to them, ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. Kung talagang gusto nyo siyang paglingkuran, kasi ang sigaw ng mga tao, maglilingkod kami sa Panginoon. Ano ang sabi po ni Joshua sa kanila? Okay? Ang sabi po ni Joshua sa kanila, now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. So service with loyalty. Yan po ang paglilingkod ni Joshua. Wala siyang pinayagang makaagaw ng puso niya. Wala po siyang pinayagang mas maging mahalaga sa halaga ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga kahit na nagkakagulo yung mga tao, kahit na yung mga tao kanya-kanya, basta si Joshua fixed ang kanyang heart, firm ang kanyang decision, mga kapatid, na siya at ang pamilya niya maglilingkod sa Diyos. Alam nyo, lahat ng iniidolo nyo, hindi nyo po mapangahawakan yan. Yung kayamanan mo, na sobra mong pahalagahan, na dahil dyan, hindi mo mabigyan ng panahon ng Diyos. O, isang araw yung kayamanan na yan mawawala. Anong magagawa sa iyo niyan? Sa mga sitwasyon na talagang hindi kaya ng kayamanan. Kaya dapat talaga Diyos ang una sa lahat. Kung iibigin mo ang Diyos, higit sa lahat. Kung paglilingkuran mo ang Diyos, higit sa lahat. Hindi dapat hati ang isip at puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. That is actually the idea when Joshua said to them, now therefore put away, said he, the strange gods which are among you. Baka po may mga strange gods po tayo sa buhay natin. Sinabi ko na po sa inyo, nilinaw ko na po sa inyo. Baka po may mga nakakaagaw ng atensyon po natin sa Diyos. Hindi po masama ang mag-basketball, pero baka mamaya dahil sa basketball, hindi ka na nakapaglilingkod sa Diyos. Hindi po masama na tayo po ay mamasyal, baka mamaya mas mahalaga pa ang pasyal kaysa samba mo sa Panginoon. So, nauunawaan niyo po ang ibig kong sabihin. So, dapat makita niyo po na ang puso natin, ang sabi niya, and incline your heart unto the Lord God of Israel. So si Joshua po sa usapang paglilingkod, I can say that Joshua served God with loyalty. Second, Joshua served God with leadership. Siya po ay naglingkod sa Panginoon na may hatak. Ibig sabihin, minapangunahan po siya. Yung pamilya po niya, na isagot niya. Remember my message? Kasi kapag kami mga family seminar, isa po sa nagagamit ito, yung pong pamilya po ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang nakita ko po na very challenging, na nagpakita po ng quality ng leadership po ni Joshua, doon po sa kalagayang nailid niya ang kanyang family together with him na maglingkod sa Panginoon. Diba? Kaya, halimbawa, yung damdamin ko lang po, nung narinig kong nag-special number po si Sophia. So, ang laking blessing po sa akin, encouragement po sa akin yan. Alam nyo, dapat ma-encourage po natin ang iba na maglingkod sa Diyos. Yan po yung serving with leadership. Yung pag naglingkod ka, nakakahawa ka, may impact ka. Yung pag naglingkod ka, nakaka-impluensya ka. Yung pag naglingkod ka, nadadala mo yung iba. Yan po yung service with leadership.
So Joshua served God with loyalty. And Joshua served God with leadership. Makikita nyo po, sa verse number 15, pamilya niya na pangunahan niya. Pagkatapos po niyan, verse 16 at sa mga susunod na talata, yung mismong bayan na pangunahan niya. Ang sabi po ng 31, and Israel served the Lord all the days of Joshua. Amen? So, he served with leadership. Ang sarap, ano? Pag kami mga kaya nagsiserve sa Panginoon, na-challenge sa'yo. Sumunod sa'yo. Yung bang nakahatak ka, meron kang na-impluensyahan. May influence yung leadership mo, yung service mo sa Panginoon. So, Joshua served God with loyalty, Joshua served God with leadership, and Joshua served God with a legacy. With a legacy. Yan po ang makikita nyo sa usapang paglilingkod ni Joshua. Ang Blessed Hope Baptist Church po, kung titingnan po natin, matagal na pong wala si Pastor George Claridades. Bata pa lang po siya, namatay na po siya. Pero alam niyo po yung kumantang choir kanina? Alam niyo po itong nagsasalita sa harapan ninyo? Legacy po ito ni Pastor George Claridades. Ang ibig sabihin po, kami yung mga na-influensyahan niya. Kami yung kung saan po yung buhay paglilingkod niya, nag-create ng impact po sa amin. Kaya pag nakita niyo po ang mga members ng Blessed Hope, nakakamiss nga po sila eh. Kaya for me, I can say na kahit saan ako mapunta, hindi talaga mabubura ang Blessed Hope sa buhay ko. May tatak Blessed Hope po ito, mga kapatid. Kaya po yung ilan sa ginagawa ko po na pang-encourage sa mga churches na ating pong na-establish, katulad po ng Living Water Baptist Churches, yung tatak ng Blessed Hope. Why? Sapagkat ako po'y nanggaling sa Blessed Hope, sa leadership po ni Pastor George, at makikita nyo po na marami po, malaking porsyento ng buhay po namin sa ministry ay impluensya po niya. Kaya ang idea po, wala na po si Pastor George, pero nandito pa po ang bunga ng kanyang paglilingkod. And I believe, sakto po yan sa teksto natin. Verse 31, and Israel served the Lord all the days of Joshua. Yun po, areglado na eh. Na nung nabubuhay si Joshua, okay? Sila po'y naglingkod sa Panginoon. And Israel served the Lord all the days of Joshua. Pero ito matindi. Ang sabi, and all the days of the elders that overlived Joshua. Yung pong mga masasabi po natin, yung mga nabuhay pa ng higit kay Joshua, yung usapang paglilingkod, ang tindi pa rin po. Ang tindi pa rin po, mga kapatid. Kaya ang masarap po, yung kahit mamatay po tayo at mawala tayo sa mundong ito, may mga taong iiwanan tayo na kaya naglilingkod sa Panginoon dahil sa impluensya at impact ng buhay po natin. Ang tawag doon, legacy. Ganon din po kay BMO, mga minamahal. Kaya hindi ko makakalimutan, nung nagbigay po ako ng challenge patungkol po kay BMO, ang binigay ko pong mensahe sa kanya, nung pong time na siya po ay ihahatid na sa kanyang huling hantungan po dito sa lupa. So, yung binigay kong message, yung katulad po nung kay Abel, that him being dead, yet speaketh. Yung pong patay na, nagsasalita pa. Hindi po horror yan, ho? Hindi po horror ang idea niyan. The idea of that statement is that, sa buhay na ito, pagka tayo po'y nagpaalam at nawala sa mundong ito, may iiwanan po tayong bakas. May iiwanan po tayo na epekto ng buhay natin. Ang tawag doon, legacy. Kaya si BMO, ang dami rin po niyang legacy, mga kapatid. Ang seminary natin, legacy po niya yan. Yung pong mga naging bunga po ng MIBFC, legacy po niya yan. Yung pong partnership ng AIM Foundation at ng MIBFC, legacy po ni Bishop yan. Yung maraming nasusuportahan nating missionary, legacy po ni BMO yan. Lahat ng yan, of course, sa kapurihan ng Panginoon, pero ang kalooban ng Diyos sa buhay na ito, sa usapang paglilingkod, maganda na tayo po ay maglingkod na mayroon pong legacy. So Joshua served God with loyalty. Joshua served God with leadership, and Joshua served God with a legacy. Why the people served the Lord? Because of the enlightenment from Joshua.
Talagang may kay si Joshua na magsalita because of the encouragement of Joshua. In-encourage niya ang mga tao na maglingkod sa Panginoon. And because of the example of Joshua, ipinakita niya ang halimbawa at ang example na ito ang tinularan, sinundan ng mga tao. Ngayong gabing ito, gusto kong sabihin na ang kalooban ng Diyos sa mga tunay na mananampalataya ay ang maglingkod sa Kanya. At dapat po ang paglilingkod natin may loyalty, may leadership, at mag-iiwan ng legacy. Nawa, maglingkod tayo ng may maliwanag na kaisipan. Kaya, yung pong ministry natin, katulad po nung mga gawaing binubuksan natin, ilagay nyo sa isip nyo, gawain ng Diyos yan. Hindi paramihan ito, lalo na nagsisimula pa lang po tayo sa Nagano Ken, di po ba? Ito po, inaalagaan ko pa lang po yun sa Leyte. Tapos ito, medyo umuusbong na po yung sa Tondo. Di po ba? Yung gawain po sa Calaca, Batangas, yung pong misyon sa Calamba, at yung pong sa iba't ibang lugar pa. Makikita nyo po yan, mga kapatid. Di ba? Ang pinag-uusapan dito, dapat ma-enlighten ang mga tao na ang gawain na pinag-uusapan natin ay gawain na Diyos ang pinaglilingkuran. And let us try our best to encourage, di ba? Each other, na maglingkod tayong magkakasama sa Panginoon. And let us set an example na po pwede nilang tularan. So, ngayong gabing ito, muli po, umaasa ako na tayo po'y may natutunan dito po sa ating naging pagtalakay. Ang ating pong binigyang pansin ngayon, yung Joshua 24 and verse number 31, ang linaw po, and Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the Lord that He had done for Israel. Nawa, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling gabay mo sa amin, sa muling aral na ito namin napakinggan. May you continue to challenge us and encourage us, O God, to serve you. Nawa, makita namin na ang pinakamasaya sa aming kristyanong buhay ay ang kaisipan na kami po ay nakapaglilingkod sa katanggap-tanggap na kaparaanan sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy po ang aking panalangin, lalo na po sa mga services na ngayon po ay inaalaw na ang mas malaking porsyento po ng attendance sa gathering. Nawa ang bawat anak mo ay maging eager na mag-worship sa iyo, Panginoon. Thank you so much, Heavenly Father, at sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mabungang resulta po ng message na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Announcement lang po, please include you po sa prayer. Ang Living Water Baptist Church po ay magsa-celebrate na ng anniversary this coming December. Second Sunday po ng December ang laging celebration po namin. Second Sunday ng December. So, ipag-pray nyo po si Manong Boots, si Pastor Boots Garcia, at si Sister Neria, isama nyo rin po. Dahil nirequestan ko po siya na isama po ni Pastor Boots para sa ating pong mga awitin. Ano po? At naniniwala akong papangyayarihin po ito ng Panginoon. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, nagpapasalamat at nagpupuri ako sa Diyos sa gawain ito na Kanyang itinalaga upang tayo po'y mapagpala at maliwanagan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Ingat po tayo. God bless you all. An old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me.